Good morning, good morning, good morning Philippines! Bali ngayong araw mga boss, may panibagong aral naman tayong gagawin. Bali ang topic natin for today is tungkol sa main engine oil mist detector natin sa barko mga boss. Bali ang oil mist detector natin mga boss ay isang safety device na nakabit sa main engine crankcase natin. Bali ang trabaho nito mga boss ay dinidetect na yung mist before umabot dun sa lower explosive limit. Pag may malitik na oil mist yung detector natin mga boss, automatic mag-activate yung alarm at automatic mag-slow down yung makina, yung main engine natin mga boss. So tara mga boss, sabay nating aralin at suriin. Let's go! So kanina, nagpalit tayo ng oil mist detector. Yung buong detector niya, pinalitan natin. Tatlong kulay ang meron dito sa oil mist detector na to. Green indicates the power niya. Tapos yung orange indicate faulty. Tapos yung pula, indicate ng alarm. Ito mga boss, itong oil mist detector mga boss, nagsisilbi itong safety device, main engine natin dito sa barko. Para maiwasan natin yung engine fire or yung tinatawag nilang for worst case scenario, yung crankcase explosion. So yun lang naman mga boss. So ngayon, bali ang gawin natin, bubuksan natin to para malaman ninyo kung anong nasa loob nito. So bali ito, natanggal na natin. Kulay na siya. So ito mga boss, yan o. Ingatan to nga, pagsalpak mo sa dun sa connections niya, ingatan yung tama yung paglagay kasi may groove siya eh. Ewan ko makita ninyo. Yan, basta may groove yan siya dito. Yan o. Yan o, groove niya. Yan. May groove siya, dapat nakasalpak ng maayos. Tama yung pag-connect ng wirings na dito. Minsan kasi hindi masok na yung connections niya sa loob pag hindi tama yung paglagay kasi may groove yan eh. Yan o, may groove siya. Yan. Yan, may groove siya. Dapat tama ang pagkalagay. Tapos ito mga boss, dito pumapasok yung mga mist. Yan. Tapos nandito yung sa loob yung sensor natin. Bali ganyan yung forma niyan. Yan. Yan. Nandito yung natin, sensor. Yan. Sa loob. Dito papasok yung mist sa loob. Diyan, papasok yan dito, lalabas yan dito sa may gitna. Dito sa may gitna, lalabas yan dyan. Tapos ito yung mag-sensing device, yung sa gilid. Yung dalawang gilid na to. Tapos yung dito, may salamin yan dyan. Kaya ang ginawa namin nung naglinis kami dyan, dapat unang-una talaga mga boss, pag maglinis kayo nito, lewa, faulty, may alam na faulty. Minsan madumi lang yung mismong sensor na dito sa gilid. Ito mga boss, pinaka-importante dito mga boss, para hindi habang underway pwede natin siyang linisan. So ang gawin mga boss, para hindi ma-activate yung slowdown sa main engine natin habang underway, dapat tawag nito, pinaka-importante, tanggalin talaga yung mismong connection niya, itong dalawa, before mo to buksan. Before mo to buksan mga boss, yan, ito dito yung cap niya. Before mo yan buksan mga boss, dapat talagang nakatanggal, nakadisconnect yung wirings ng wirings para dito sa indication ay sa detector na to mga boss. So pag natanggal mo na yung wirings nito, pwede mo na itong buksan. Tapos pwede mo nang linisan. Ang ginawa namin mga boss, cotton buds ang yung panglinis dyan. Yan dito, cotton buds. Pwede din yung tissue. Basta malinis lang yung dito sa may salamin niya. Ito yung magsisilbing sensor niya eh. Kasi minsan nadudumihan yung salamin dyan, kaya nilinisan din. Pero yun nga, panaylinis namin, ganun pa rin nangyari, faulty pa rin. So wala, yung mismong device na yung problema, yung tong sensor. So gagawin, palitan na lang talaga. Kasi matagal na rin itong mga boss na hindi napalitan. Siguro sa katagalan na rin, nagpo-faulty na siya. Kung nga pala mga boss, pagkabit kayo ng panibagong oil mist detector mga boss sa main engine natin, ito, tandaan nyo ito mga boss, kasi isa din to sa mga pinaka-importante mga boss. Pag magkabit kayo mga boss, yung tinanggal nyo na oil mist detector mga boss, ito mo nasa baba. Bali pag bago kasing oil mist detector mga boss, ang indication talaga niyan ganyan, 0 sa taas, 0 din sa baba. Bali yung binaklas namin kanina mga boss is naka-point sa number 6, kasi number 6 yun na oil mist detector. Bali pag yan ang ginamit mo mga boss, hindi mo to ginalaw mga boss, hindi mo nilagay sa number 6 yung pointer mga boss,
yung faulty na alarm doon na naka-indicate doon sa may panel niya mga boss, hindi mawala yun mga boss. Bali hindi siya mawawala, ganun pa rin kahit bago pa yung ano niyo, may alarm pa rin, may faulty alarm pa rin na naka-indicate. So ang gagawin niyo mga boss, kung ano yung detector na tinanggal niyo, kung ano yung pagtanggal niyo, kung saang number yung nakatutok yung pointer niya, doon pa rin niyo ilagay. So sa case namin, yung pointer sa baba, itong pointer sa baba, nakatutok yan sa number 6 kasi number 6 man yung tinanggal namin. Yung sa taas, 0 lang. So number 6, yan, pag number 6 na yung pointer nakatutok, isalpak mo ng ganun. Pag connect mo sa wire na yan, pag reset mo dun sa my control panel, tsaka pa mawala yung faulty. So tsaka pa siya magno-normal. So ganun lang mga boss. So hanggang dito na lang mga boss. At sana itong video na to nakatulong sa inyo kahit papano. Don't forget to follow and subscribe mga boss para sunod natin mga videos. Maraming salamat mga boss. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Adios!